Hello guys, kumusta? Siguro napanood nyo na yung previous content ko about Globe Telecom at Starlink partnership para sa direct-to-cell features. Syempre, hindi papahuli ang Smart Telecom. May direct-to-cell features din sila pero ang term is direct-to-device or D2D. Nakipag-partner din po sila pero hindi sa Starlink kundi sa Link Global. Siguro kakarinig nyo lang ng company na Link Global. Ang Link Global ay isang American company na nakafocus in developing a satellite to mobile phone satellite constellation that aims to provide a cell tower in space capability. Link is a patented, proven, and commercially licensed direct-to-device system. Link Global aims to revolutionize mobile communications by deploying a satellite constellation designed to provide direct-to-phone connectivity. Link created the first ever successful two-way connection between a cell tower in space and a standard mobile phone on Earth. Mas nauna pa po sila sa Starlink Direct-to-Cell. Kasi nung April 1, 2022, nag-success ang pag-launch nila ng satellite na tinatawag na Link Tower 1. Then kasunod nun ay nakatanggap sila ng approval from FCC ng license for commercial use. Based sa website nila, they are serving 50 plus countries gamit ang link technology nila with MNO networks to connect with all mobile phones from simple feature phones to the latest smartphone. Siguro ang tanong nyo, paano gumagana or how Link works? Ganito po siya, ang satellites ng Link Global nasa LEO or low Earth orbit na tinawag. Umiikot din po siya sa Earth, same process ng Starlink satellites. Itong video na ito ay galing sa website po nila noong nag-test sila sa Mongolia. Naganap ito noong June 21, 2022. More than 1,000 mobile phones ang connected during testing. Kung makikita nyo po sa video, itong dots ay nag-represent siya ng mobile devices na connected sa Link satellite. Itong yung Link Tower 1 ang name. Based sa testing nila, kaya mag-handle ng Link Tower 1 more than 1,000 mobile devices in span of 3 minutes. Then syempre ang Smart Telecom nag-test din gamit ang Link Direct-to-Device technology. Nangyari ito sa Catanduanes, sa Barangay of Marambong, in the Municipality of Pandan. Dito po kasi ang lugar na madalas daanan ng typhoon. The tests conducted by Smart's Network Strategy and Architecture team with Link's technical team. Ang concept ng testing ay dapat makatanggap ng text message ang dalawang mobile phone na nasa Catanduanes. Then yung sender ng text message sa A from Metro Manila, nasa may tabing dagat sila nag-test. Then may parang antenna device po sila. Not sure lang po sa purpose niya. Posible pang check ng signal ng Link satellite or as receiver ng signal from low Earth orbit satellite ng Link. During the test, the teams were also able to access Smart's website demonstrating Link satellite's light data capabilities. As a result, Smart and Link have successfully tested direct-to-device satellite service in the island of Catanduanes, showing the tech's potential in providing mobile services even in areas where cell services are unavailable. Based sa article ng Smart, sa year 2027 pa po, plan nila para magiging available for commercial use. Pero tingin ko, baka mas aagahan nila ng rollout yan kasi ang Globe Telecom nakipag-partner na sa Starlink for direct-to-cell features. Same purpose ng Link satellite. Then about sa price po ng Smart Link direct-to-device features, no information pa po na available. For sure, halos parehas lang yan sa i-offer ni Globe Telecom. Then, no need na po ng new phone para sa features na ito at normal LTE SIM card lang po ang need. For sure, need lang natin mag-subscribe or different type ng load or mag-avail ng monthly plan sa Smart or Talk and Text para magamit ang direct-to-device technology. Then, masingit ko lang po, ang Globe Telecom din po pala ay nag-try din i-test ang Link Direct-to-Device technology. Naganap po ang test nila sa may area ng Lake Mapanuepe, Zambales. Successful din po ang testing nila. Then, based sa article na na-post sa Globe website. Globe will hold another trial in different scenarios in Mindanao which will solidify its adoption of this innovative technology. Not sure lang po if natuloy ang partnership nila. In my personal opinion, possible hindi po siya natuloy kasi magiging redundant siya kasi nakipag-partner na sila sa Starlink for direct-to-cell features.
If gusto mo malaman if ano ang Globe Starlink Direct Sell at how it works, i-check nyo po ang previous content ko. Ito po ang thumbnail, added na din sa description ng link. Then para sa mga source ko ng articles, yung link po added na din sa description. Para may idea po kayo, mag-quick comparison po tayo ng Starlink Direct to Cell versus Link Global Direct to Device. Sa Starlink, in terms of constellation size or number of satellite with direct to cell capability, more than 650 satellites na ang nasa low Earth orbit. Then ang sa Link Global ay may 5 active satellites pero ang ultimate goal nila is 5,000 satellites. Next is in terms of current services. Parehas supported ang SMS text, messaging at voice call. Sa Starlink, ngayong first quarter ng 2026, magiging available ang voice and data. Then sa Link Global, base testing ng Smart Telecom na open naman ang kanila website via direct-to-device technology. Then dun sa voice call, working siya pag dumaan sa area nyo ang satellite ng Link Global. Hindi pa siya stable kasi 5 pa lang ang active satellites nila. Then, in terms of service continuity, ang Starlink ay target for continuous coverage via dense LEO network. Then sa Link Global, working na siya pero intermittent or unstable pa. Possible pag na-hit na nilang 5,000 satellites, stable na din sila. Then in terms of compatibility, ang supported ng Starlink ay standard LTE or 4G smartphones. Then yung Link Global, ang maganda dito is supported pa din nila ang GSM or yung 3G at ang LTE mobile devices. Then, in terms of satellite altitude, ang Starlink satellites with direct-to-cell features ay nasa 350 to 550 kilometers. Then, yung Link Global ay nasa 480 to 640 kilometers. Then, yung current partners nila as of February 2026. Sa Starlink direct-to-cell, andyan ang Globe Telecom from Philippines, then T-Mobile from United States, then Optus from Australia at ang Rogers from Canada. Then sa Link Global, Smart Telecom from Philippines, then Vodafone, di pa po na-mention if anong Q3 possible United Kingdom. Then yung sa Globe Telecom, nasa trial stage pa lang po. My personal opinion, possible, hindi po siya natuloy kasi magiging redundant siya. Kasi nakipag-partner na sila sa Starlink for direct-to-cell features. Ito ang sabi-sabi. Globe and Starlink aim for commercial availability of their direct-to-cell service by end March 2026. Based sa article ng Smart, sa year 2027 pa po plan nila para magiging available for commercial use. Pero tingin ko, baka mas aagahan nila ng rollout yan kasi ang Globe Telecom nakipag-partner na sa Starlink for direct-to-cell features. Abang na lang po tayo sa official rollout nila. Once available na, syempre po gagawan ko sila parehas ng testing. Kaya make sure to subscribe sa aking YouTube channel or mag-follow kayo sa aking Facebook at TikTok account. Thanks po. If may question ka, comment lang po. Thank you guys for watching. Don't forget to subscribe, like, comment, and share. See you on my next video.